So ano pong magiging panawagan ng mga lalahok sa linggo diyan sa Luneta? Ang pangkalahatang panawagan ng Bahasa Luneta 2.0, Protestang Bayan kontra Kurakot, ay yung lahat ng sangkot dapat managot. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng lahat ng sangkot dapat managot? Hanggang presidente at iba pang mga opisyal ng gobyerno na sa ngayon ay hindi pa masyadong naimbestigahan, sa tingin natin dapat malawakan at malaliman imbestigahan para matiyak na lahat ng sangkot nga ay mapapanagot kahit ganong kataas pa ang posisyon. Kasi ang nakikita natin ngayon, no, parang mga hanggang level pa lang ng kongresista at senador ang kakasuhan o nakasuhan, at sa mga ipinapaaresto parang wala pang warrant of arrest sa mga senador na sangkot. Pero ang malaking question mark nga dyan, ang nag-a-approve naman ng bawat paggastos ng appropriations, iba ba, para ma-release ang pera, ay ang presidente rin ng Pilipinas. Bakit ang presidente ng Pilipinas ay hindi pa iniimbestigahan ngayon? Sa kabila ng katotohanan na idinawit na rin siya ni Saldico dito, no? Seryoso yung mga aligasyon, kaya dapat imbestigahan yan at talagang alamin natin ang buong katotohanan. Tapos si Presidente Marcos at si Vice Presidente Duterte parehong tumanggap ng campaign donations mula sa mga contractors. Siyempre, ang sasabihin ng COMELEC, kagaya ng sinabi nila sa case ni Senator Escudero, wala naman daw problema doon. Pero malaking kalokohan yun eh. Alam natin na may kapalit yung mga ganyang pagdodonate ng mga contractors. Kaya in the case of President Marcos nga, isa sa mga contractors na nag-donate sa kanya ay involved sa mga flood control projects. Maraming flood control projects sa Cebu. Isa sa pinaka naapektuhan nung bagyo nitong nakaraang buwan, di ba? Nakaraang mga linggo. At alam natin, napakaraming namatay doon. Mahigit 200 ang namatay sa bagyo na yon dahil sa palpak rin na flood control. So dapat talaga mapanagot sila. Kaya alam natin, respetuhin natin, alam natin na may mga kasama tayo sa Kilusang Bayan kontra Kurakot kasi broad network ito, iba-ibang grupo, na ang bibit-bitin na nilang panawagan ay pagpapabitiw sa pwesto ng presidente at vice-presidente para magkaroon ng tsansa na mabago natin ang sistema. Kasi alam naman natin, si VP Sara Duterte hindi rin karapat-dapat. Kasi bago pa itong issue ng flood control, yung confidential funds, iba yung issue ng confidential funds, klaro sa atin na may mali rin siyang nagawa doon sa issue na yan. At syempre si President Marcos, ngayon mas nagiging malinaw na konektado siya sa mga nangyayari. At sa 2026 national budget, di ba? May unprogrammed funds pa rin. So nirerespeto natin, rerespetuhin natin kung may mga kasamahan tayo sa programa sa November 30 sa Bahasa Luneta 2.0 na mananawagan ng resignation ng mga top government officials. Kasi bahagi yon ng advanced na pagpapanagot, kumbaga. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa Totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!